Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bago YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. So ito kabibig ha, nako po, kakalabanin ng ICC si President Trump. Hindi natatakot ang ICC sa mga pasanksyon-sanksyon ng Amerika. Walang kinatatakutan ang ICC. Kahit si Putin man or si President Trump, they strongly reject, mga kabibig, yung pag-sanction ng Amerika sa kanila. Matapang ICC. Sino kaya ang nasa likod nila, no? Kung bakit ganun sila katapang? Kahit ang Amerika nag-sanction sa mga ilang huwes at prosecutors, deadma sila. Binasura nila. Hindi sila takot. Naku kabibig. O yan ha. Yan ang nabasa ko ngayon na kabibig. I-share ko sa inyo. Ito ang nabasa ko. Kabibig o. Nasaan ba ito? Ito na. ICC strongly rejects latest US sanctions against its judges. Ooh. Nireject nila. Kita nyo na ha? Stop sharing ko na. Kita nyo na ha? Yan. Yan na ngayon. Very confident ang ICC. Binasura nila. Nireject nila yung mga pasanction ng Amerika sa kanila. Parang sinabi ng ICC, who you? Sino ka, Trump? Sino ka, Putin? Para diktahan nyo kami, ipasanction nyo kami. Wow, iba ang ICC. Sabi ito ng mga kabibig, the International Criminal Court said Thursday it strongly rejects fresh sanctions imposed by the United States on two more of its judges over their investigation of Israel. So meron bang additional na ICC judges ang nasanction? Aside from yung si Carranza, yung nagbasa ng Incredibles na Tatadigong o nagbasura, mayroon pang bago. Sino itong bago? I-share ko sa inyo kung sino itong bago na mga ICC judges na pinatawan ng sanction ng Amerika. Naku, meron na pala. Ito kabibig ko. Yan. Itong dalawang to. Bago to ha. Itong dalawang to, ang bagong, dinigyan ng sanction ng Amerika. Sabi dito mga kabibig, basahin natin ba? US sanctions two ICC judges over Israel-related proceedings. The United States government under Trump administration has expanded its sanctions against the ICC by targeting two sitting judges of the court. So, talagang nasa sila ha? Si George Gottschalk Lord Kipanzi of Georgia and George Erdini Banzurin Damdin of Mongolia. According to the U.S. Department of State, the sanctions were imposed due to the judges' direct involvement in ICC actions related to the investigation and potential prosecution of Israeli nationals, despite Israel not being state party of the Rome Statute. U.S. officials stated that the judges participated in December 15 ruling that rejected Israel's appeal seeking to halt or block the ICC proceedings. Akala ko itong ICC, ang minomonitor nila, yung mga membro nila. Pwede din pala silang mag-monitor sa mga hindi member nila. Tingnan mo, sa Israel, hindi member nila. Pero meron talaga silang gumawa ng mga investigasyon at posible na may ipoprosecute sila ng mga Israeli nationals. U.S. Secretary of State Marco Rubio said the judges were sanctioned for being directly engaged in what the United States described as illegitimate ICC efforts targeting Israeli nationals without Israel's consent. The sanctions were imposed pursuant to Executive Order 14203, which authorizes visa restriction. Visa restriction. Itong dalawang judge na ito, magkaroon ng visa restriction
and asset freezes against ICC personnel involved in the cases affecting the US citizens or close allies. Yun ka, Bibi. Ang ICC, sinabi natin, di-reject, binasura nila ito, calling them a serious attack on judicial independence and the rule of law. Sabi ng ICC, anong ginawa yun Amerika? Para yatang inatake nyo kami, judicial independence and the rule of law ang ginawa. Yun ang sabi ng ICC. Ano bang gusto nyo? Ayan. Several international observers and ICC member states also expressed concern that sanctioning judges for judicial decisions could undermine the credibility and independence of international court. So, talagang credibility and independence of international court, kung yung hindi membro, huwag nyo nang pilitin na sanction nyo or kasuhan nyo, di ba? Yun mga kabibig ha. Yun ang nangyari ngayon. Ako. The sanction against ICC judges highlight the growing tension between international justice mechanism and geopolitical power. Observers warn that when courts retreat under pressure from powerful states, must proceed aggressively where resistance is limited, the credibility of international justice itself is put at risk. Yun na. Yun ang nangyari kabibig. Yun ang nangyari na a flagrant attack, sabi ng ICC, against the independence of an impartial judicial institution. Uy! Paano yan? Ano kayang gagawin ni Trump ngayon? Na para yatang hindi sila, parang ang ICC hindi sang-ayon sa ginawang pag-sanction. Oh well, visa restriction, mga assets na freeze, 'di ba? 'Di ba sabi ni Carranza, pati ang pag-transfer ng pera, pag-convert ng dollar, pagbili ng pagkain, pati pamilya nila, damay-damay talaga mga kabibig. 'Di ba? Ay nako kabibig. If you still remember kabibig, merong binuko. Merong sinabi si Kaufman noong kasagsagan ng mga interviews niya, yung kasagsagan kung sino ba talaga ang dapat i-blame kung bakit si Pangulong Duterte ay napunta sa ICC. Ito Palace Hidden Hand. Nicholas Kaufman, lead counsel for former President Duterte in the Crimes Against Humanity case before the ICC, accused the President Marcos of acting as the real prosecutor behind the proceedings. Kaufman claimed that the ICC investigation is politically motivated and orchestrated from within the Philippines. Sabi ni Kaufman, the real prosecutor in this case is actually in Manila. Sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over there to The Hague. He is the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. If you still remember, statement ito ni Kaufman mga kabibig, na ang totoong prosecutor, ang totoong nagpadala kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa Hague ay walang iba kundi ang presidente ng Pilipinas. Hala, parang naku po. Alam na pala ni Kaufman ang mga issue na ito, di ba? Sabi ng isang netizen from Maria Ibanado, of course, we know ICC is alive thanks to BBM. The ICC is sponsored not only by its member countries but largely by Filipino tax money. Deny pa nga ng iba na hindi related ang sanction ng US kasi sa sinampa ng Russia sa ICC. Basahin niyo ang International Bulletin. The sanction came about jurisdiction and room statute limitation. The ICC is overstepping on nation sovereign constitutions. The case ng Philippines, may tumulak yan sa ICC para mangyari ang mga nangyayari. Ito pa. Yes, the whole world knew that. Saldico is the key, ICC plus hotel. So, sabi ng ilang mga netizen ba, sana si Saldico ay magsalita tungkol dito, tungkol sa pagdakip ni Pangulong Duterte.
'di ba? Para ano ba, at least maklaro lahat. Naku, kung mag-video si Zaldico, may aaminin si Zaldico about yung pagpakulong ni PRRD sa ICC, naku, mas lalo manggigigil ang mga Duterte supporters. Sino pa ba? Walang iba kundi ang bangag na BBM with Remulla as the sole sultan from Dinilo. Ang laking pera ng umaagos dyan na bilyones. Kung ganon, magaling prosec si Marcos, kala ko bobo and weak. Di pa lang, di lang pala price, di pa, gabaan ra. Doon kaya dinala yung missing funds ng government. We don't know, mga kabibig. Di ba? We don't know kung ano ba talaga ang nangyari. So, yun lang kabibig ang ating mga news ngayon kung saan nagalit ang ICC. Sabi ng ICC, tama na Amerika. No? Akala nyo sa amin nagagalit, magugulat kami sa inyo. Pinasasong-sanction nyo ang mga sitting judges. Hindi nyo kami matatakot. This is against judicial jurisdiction. Right? This is against international law, due process. Mga ganun-ganun ang mga sinabi ng ICC. Hindi ba sila kinakilabutan sa mga sinasabi nila? Si Pangulong Duterte nga, agad-agad pinasakay sa aeroplano, kinulong sa ICC detention cell. Hindi ba nag-reflect ang mga ICC sitting judges na, ay, meron pala tayong ginawang ganyan din. Parang nag-bounce back yata ang ating ginawa sa former president ng Pilipinas. Parang iba na yata ang patutunguhan natin dito. So kung malaman ito na Trump, na itong mga ICC strongly rejects, binasura, ayaw nila, tinanggihan nila ang mga sanction na ito, lalaban sila sa mga sanctions na ito, ano kaya ang posibleng gagawin ni Trump sa ICC? Nako, parang gulo na yata to. Parang naghahamon ang ICC kay Trump. Parang hinamon nila si Trump. Parang, ano ba, parang tinetesting nila kung saan ang at hanggang saan ang kaya ni Trump para pabagsakin ng ICC. Parang merong, ano ba, parang confident ang ICC na, hindi mo kami kaya, Trump. Sino ka ba? Presidente ka ng Amerika. Pwede ka naming kasuhan. Crimes against humanity na naman ang kaso nila. Diba? Mga ganun talaga, no? Parang merong sinasandalan ang ICC ngayon. Kasi ito, nagsalita na sila na we strongly reject on this thing. Ay, mga kabibig. So, ano ang inyong komento hinggil dito, mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. And sino kaya ang mananalo, no? Trump plus Putin versus ICC judges. Nako, maghintay tayo sa mga updates, mga kabibig. Bye everyone. See you next time.